Ang bigat naman ng mga manggang ito. Parang kakaunti na naman ang kita natin ngayong taon. Oo nga, Aling Rosa, ang mahal pa ng mga pataba. Tapos ang mahal pa ng buhay sa lupa. Kaya nga, parang hirap na tayong mabuhay ngayon. Mga kaibigan, narito na ang balita sa kasamaang palad mas lalo pang tumaas ang ating buhay sa lupa. Naku, paano na tayo ngayon? Wala na tayo may pagbibili pa, naubos na ating ipon sa pagbabayad pa lamang ng buhay. Good umaga! Kumusta ang ating ane? Okay naman po. Talaga ba? Ninasahad na ba kayo? Parang hindi ka kasi sa pambayad ng buwis. Sobrang taas kasi ng buwis natin ngayon. Na umaga ho. Kami pong magsasaka sisika po para po bubuhayin ang aming mga pamilya. Ngunit po sobrang taas naman po ng inyong buwis. Hindi ho namin ito kinakaya. Sana ho mapagbigay niyo po kami kahit po ilang araw pa po. Magbabayad po kami sa inyo po. Pinapangako po namin yun. Basta unahin ko pa kayo? Bala ko ang lupang ito, patayin ang negosyo ko? Ano kayo, sineswerte? Anak kayo ni Santa Claus? Walang galang na po, pero hindi ko po akalain na may mga ganyan palang taong kasing sa inyo na uunahin pang tirahin ng ating kalikasan bago nyo po unahin ang aming mga pangkatrabahuan. Pag po pinatayo nyo ito ng pabrika, mawawalan po kami ng trabaho at hindi nyo man lang naisip na ang magiging epekto nito sa ating kalikasan. Wala akong pakialam. Tatanda ko mga pagmumukha nyo. Pag hindi kayo napagbayad, ipaglalagyan kayo. Paano natin pangkabuhayan? Kung tintataasan na nila ang kanilang buhos natin sa lupa, kaya ang ating mga kita ngayon, ating pag-aan, kulang na din. Paano tayo makakabayad sa buhos sa ganun kalaki? Ay, buhay. Wala na nga hanap buhay. Masisira pa ang kalikasan. Teka guys, may papabasa ko sa inyo. Gusto nilang putulin ang mga puno para sa isang malaking pabrika. Para lang sa isang pabrika, ang daming puno mawawala. Kabuhayan ng mga tao yun. Makakasira yan ng kalikasan. Pagbaha at pagkay lang maaaring mangyayari. Pero nagmarami na yun. Mawawala ang mga puno at magsasaka. Kinabukasan natin na nakataya. Kailangan natin ng trabaho, pero hindi natin kailangan pinsalaan ng mga kalikasan. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako upang ipaliwanag ang posibleng epekto ng planong pagpuputol ng puno at pagpapatayo ng pabrika dito sa ating lugar. Ayon sa dati sa Climate Change Commission, mula 2001 hanggang 2022, nawala ng Pilipinas ng 1.42 milyong hektarya ng kagubatan o katumbas ng 7.6 ng kabuuang forest cover ng bansa. Kaya kapag itinuloy ito, maaaring bumaha sa ating lugar, masisira ang mga tahanan at maapektuhan ang kabuhayan ng mga tao na pinagkukunan nila sa kanilang mga pang-araw-araw. Ang away mo naman, ma'am. Baha? Dahil sa puno? Naintindihan ko ang punto mo, Ginoong Tanggol. Pero ang mga puno ang nagsisilbing harang sa tubig baha. Kung mawawala ang mga punong ito, paano na tayo? Wala kayong magagawa. Pag ginusto ko. Kahit ayaw nyo, tutuloy ko pa rin pagpapatayo ng pabrika ko. At na natin to. Ano to? Isa sa mga itinuturong dahilan ng malawakang pagbaha ang illegal logging. Baha? Dahil sa puno? Naintindihan ko ang punto mo, Ginoong Tanggol. Pero ang mga puno ang nagsisilbing harang sa tubig baha. Kung mawawala ang mga punong ito, paano na tayo? Mali ba ako? Tutuloy ko pa ba ang pabrika? Oo. Nakadagdag ito sa akin ng pangkabuhayan. Kaya lang, paano
bayan, maapektuhan. Dami ng maapektuhan ng landslide. Baha. At this moment, no one can tell where we should go or what's coming. Thought we had it, the truth about our coming soon, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw the ocean, we knew what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something more, something beautiful, something beautiful. Ang isang puno ay hindi lamang isang halaman. Ito ay simbolo ng buhay, ng pag-asa at ng pagbabago. Kapag tayo ay nagtulungan, walang imposible para sa isang mas magandang bukas. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa? Naghihintay ang kalikasan na matulungan natin siya. Paano kung ikaw na ang magbukas ng daan para sa pagbabago? Maghihintay ka pa ba o kikilos ka na?